Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga kanamayang adlaw ka na tanan ug welcome diri sa itong panaguban sa atong tulong manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ko ba ninyo Armando Fenequito mga kala. Yes, my gala, thank God it's Friday katapos katapusang adlaw na sa bulan sa Mayo, no? Dili man karon, no, pero last Friday na karon, no? Petsa 30 na ni bulan sa Mayo mga gala, to 2025 mga gala, no? Tapos ang Biyernes, no? Tapos ang workday for sa mga Monday to Friday nga nagatrabaho mga gala, no? So anyways, mga katambayan, no, natay lang tambayan karon mga igara, atong tambayan ni mga igara, no, kining pelikula, no, hango sa storya, no, sa to ang acting city director nga si Police Colonel Hansel Marantan mga igala, no. So eto ang dugay-dugay mga igala, atuwa na ning pasadahan, no, patanaw na to ang trailer sa maong pelikula mga higala, no. Paminaw na to.
Tanaw na to. Hindi ko ito ikinuwento para sa simpatya. Marantan is also among the accused in the 2005 shootout, which UNTV caught an exclusive video of the shooting of 3 young men in Ortigas in Pasig City. All of these facts evince a pattern to use Colonel Marantan for political persecution. Pakaswerte ng bata kayo. 5 minuto lang. 5 minutes naman patay na rin dapat yun. It just so happens that yung mga operations niya are sensational operations, and it ends up to sometimes it's bloody. As we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Was there satisfaction giving street justice? Ikinuwento ko ito para sa katotohanan at hustisya. So, mga higala, no? Ang trailer sa pelikulang Sa Likod ng Tsapa, the story of Colonel Hansel Marantan, mga higala. Well, si Colonel Marantan, mga higala, kung ano siya? Hablo naman no? Controversial, yung pag-admin diri, controversial. Pero na po siya mga controversial po dyan ng mga operations and mission, mga higala, no? Lagbit ka nagpapriso sa iyaha, mga higala, apan gi-reinstate siya, no? Panahon ni former President Rodrigo Duterte, o na-exonerate siya sa mga kasong administratibo, mga higala, baguhay lang. So, si Colonel Hansel Marantan is a product, no, alumni of PNPA class 98, kabalikat class na sila, mga higala, no? So, uasa, na sila, no, kabatch or classmates ako ang kuya, so daghan na silang mga ka-classmate po sila sa iyang isa sa mga gipulihan, no, nga ato sa tong katugiyang dati po natong city director nga pila lang kabulan, mga higala, si Colonel Richard Badang. Mao po na classmate po niya ng Davao, classmate po siguro ata niya ng sa Davao de Oro, si Colonel Alberio. Mo na mga classmate niya, mga higala. Anyways, mga higala, alang sa ato paminaw, no, ang producer sa mga pelikula, mga higala, no, walay lain, mga higala, ang Pop Movie House, no. Pop Movie House ba, tama ba ko? Atong kanon sa to. Ato ang sayro na, mga higala, no. Okay, para dili sa magkakuan, no. Okay lang ko sa tagiya, pero wala ko dili na ako memorize, mga higala, ang ilahang pangalan, no. Actually, in collaboration with Newsline, may siya, mga higala. So, lang gid ha. Ato sang kuan wiki. Nung saan naman niya ako ang kuan. Para di ta magkamali, mga higala, kung magkamali ta, at least daghan na ta. Charing. Pop Movie House, mga higala, no. Pop Movie House, no, sa pagpanguna ni sa ilahang ilahang chairperson ba nila, ang tagiya na lang nga si Ma'am Edith Kaduwaya. Paminaw na to. First time since nagsama tayo, thank you for entrusting your story to us. Ang dami nang nanghingi ng movie mo, big producers, pero sa amin yun nabigay. Thank you so much, sir. First time, and thank you so much from all of us. This movie is just beyond the prowess, no, of every journalist. We read so much, we watched so much about the cases of Atimonan, the Valle Verde, the Parañaque Rabaut, the RCBC massacre. You have the Tebes and you have the KOGC. So this movie is a mixture of summer and spring.
this will bring you to 5 to 6 major twists and turns in the story, and as you go deeper, you will uncover who owns a heart for the children and women. It's not the hands that we can see in him, Colonel Marantan, but it's how he solved crisis and how he was a victim of injustice within the institution. So when we were talking about this among mga human rights advocates, they were telling, this is not just a story, this is not a police blotter, this is a human rights violation too, because he was also a victim of injustice, and until now, he is a victim of injustice because 13 years now, wala pa na-resolve yung case. So, this story, may mga portions na we cannot dwell on because may mga pending cases. So, may mga pahagip lang siya, but the real story, the real people, yung nakabarong si General Variacion, yung sa operation ng RCBC Ramon. Yung si Attorney Topacio was talking about the KOGC Antebes case. Yung isang, that was the first kill yung sa Ilog. It was an incestuous act sa Karamoan when he was still a lieutenant. 1999 yun. So, ang movie will wrap from 1999 to 2024. So, ganun ang length. But, kinumpress, kaya nga sabi ni Sir may reload. Because, may mga portions na hagip lang kasi the documentary is only 1 hour 35 minutes. So, dapat makompress. Pero, if you see the movie, you will have siguro a better perspective of the sacrifices of policemen, and you will see there the signature, no, the intelligence packet of Colonel Marantan. Bakit siya pinadala sa Tebes? Bakit siya pinadala sa KOGC? At sino siya talaga behind his uniform? And doon yung makikita kung ilang bakal ang meron siya, saan yung mga sugat niya, at bakit siya pa ika-ika kung lumakad. Nandun yung rason lahat. Kasi sometimes binibiro siya ng mga journalist, tingnan mo, kimpang, di ba? Disabled. Pero we never ask him, bakit ganun ka maglakad? We never ask him, bakit hindi ka pwedeng nakaupo ng 2 hours? Yun may storya lahat. Bakit hindi siya pwedeng basta-basta mag-abroad? Why? Kasi pagdaan siya ng x-ray machine, tutunog yun lahat. Kasi baka lahat may 52 sa loob ng katawan. So it's not behind the uniform. It's the man wearing the uniform and his heart. So this movie will tackle injustice, organizational, injustice by the society, and injustice within the organization sa PNP, sa media, and sa Department of Justice. So, nandun lahat yung narratives. Bakit may kaso na ganito? Ano ang participation ng media? Ano ang participation ng Department of Justice? Nandun lahat. So, it's a hate-love relationship among stakeholders na yun ang feeling ko din. We came up with that song kasi it depicts his journey. We used real police officers because that was in time also January. They were preparing for the election practice. Diba pa-practice sa mag-simul sila. So sinabayan namin. We went to the real area except the San Pascual. Nandun kami, yung mga involved talaga nakausap namin. So we put all these things together, and in fact may mga big personalities pa ma-reveal nyo sa movie na part siya ng documentary. So hopefully the documentary will enlighten us what is happening inside the halls of justice, the newsroom, and within the PNP as an organization. And we can see struggles. Makita nyo din doon part ng movie ang life ni Kawilma Chamson kasi magkasama sila sa custodial. So hopefully and sabi ni Sir, we need to share, no, the proceeds. Kung meron, kung manood kayo, yun siguro, no, manood kayo, may proceeds. Sabi ni Sir, we can give more than what you, sabi niya kanina, kung yun lang. So sabi ko,
this is just the 15% we're talking about, but he can give more given na mag-premiere ang movie sa Europe. And hope that you will like the movie and you will help us to promote the movie so that we can have bigger proceeds for the women and children desk ng Davao City and sa PWD also. So yun lang, thank you so much. So mo to mga katambayan no, ang pahayag no sa producer na Pop Movie House mga higala no. Sabi na sa ilahang ilahang president mga higala nga si Ma'am Edith Caduwaya no. So excited na ba mo? Pero ngano utana mo ngano sa likod ng Chapa? Unsa day naa sa likod ng Chapa? No, Colonel Hansel Marantan. Char. Unsa gid na sa likod sa Chapa? Anyways, mga higala i-reveal na niya no, pero iyan ang i-reveal mga higala. Pero una ta mo maminaw sa balik lang kita balik lang kita. Wala na gid ko. Anyways, mga higala, una nato na mabahibawan mga higala, wanay katkat, no? Una nato na una nato na sayron mga higala, balik kita. Uman na sa mga pipila kay pahinumdum ning ato si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala. And of course, atong ginatambayan karon no, ang storya sa likod ng Chapa. No, the story of Colonel Hansel Marantan. So, yun siya ka-documentary film mga higala, no? Gikan, about sa storya no, sa pagpanerbisyo ni Colonel Hansel Marantan mga higala. So, isa sa mga nitatak sa iya mga higala, aside sa iyang mission diri sa Davao City Police Office, mas nikon siya atong Valle Verde, ingon na Valle Verde Massacre, kato pong ginaingon pod na Atimonan Massacre out case, no? O uban pa, no? Daghan pa kay to, di ba? Nakita na to sa trailer. So, this time, no, ato na sayro, no, kung usa ba gyud ang behind sa title, nganong sa likod ng Chapa man gyud, no? Anyways, mga higala, ato paminawon mga higala, no, ang bida sa mga storya mga higala, while in acting city director sa Davao City Police Office nga si Colonel Hansel Marantan. Paminawon na to. I have 52 metal screws in my body. 4 bone plates. 1 total knee replacement. 4 spine operations. 1 impaired ear. It's the thing that you can see. Those are scars. Ang sabi doon sa composition, ang laban sa likod ng Chapa ay mas mabigat ang laban sa likod ng Chapa kaysa sa bala. I was in jail for close to 5 years. We were put under incarceration. I am answering questions indirectly. I might not answer directly, but it would be more appropriate for me to answer it indirectly, so there will be more meaning. Inside jail, such a challenge. We all know that we are going to jail, but if you are inside jail, it's a different challenge. There's a financial battle, spiritual battle, moral battle. We were going into a battle at the time that we were sure of defeat. Kasi the President, the DOJ Secretary, the DILG Secretary, and the Chief PNP at that time were against us. So it's a battle that you're sure of defeat. And my story, and that story is not limited to me. Sabi nga ni Ate Edith, there are more officers and police officers and even on the AFP who have the same experience than we do. Unsung na stories. So we are just seeing a fraction of the whole
organization in the security cluster. So you will see the challenges and how we try to overcome it. And these are legal maneuvers. Our community in the country is not perfect, obviously. Very imperfect. Even in the law enforcement, from the time of arrest and the filing of cases to the prosecution and to the judiciary, to the correction and back to community again, it's not perfect. Kaya nagkakaproblema tayo lagi. In the 5 pillars of criminal justice system, there are some or many imperfections. I will not tell you one by one. You can feel it. Na even in the law enforcement, sa police force, makita nyo, we share our own misgivings. And so with the prosecution also, there are some imperfections there, and so with the judiciary. So makita nyo yung struggle. It's about struggle actually. May struggle dyan sa pelikula na yan. Ngayon, bakit dito ko binigay yung kwento? There are maraming directors na lumapit sa akin about the life of Colonel Marantan. Even when I was still in jail, dami nang lumapit sa akin. Write down the story. Big companies, they can provide resources. So the first thing in me is I have to yet to see the passion in you para isulat mo ito. Baka hindi mo makuha yung tamang expression of the story. Baka mauwi lang sa profit kung meron man. This story is about the struggle and passion of the law enforcers. That's why it's on the likod ng Tiapa. Sa likod ng Tiapa ay hustisya. Justice dapat ang nasa likod yan. The way I look at it. Mahaba na masyado yung tanong ko. Ay, sagot ko. Tama na. Yeah, we were together with Senator Jingo and Bong. Kosa ko sila and the Senator Enrile also. And ako ang mayor, of course. Kasi election doon. And the 6 generals, General Barrios, General Rason, and others. Ang catch doon is, we were together with the members of the CPP-NPA. The top brass of the NPA, the Chamson couple, si Kabeni and Kawilma. We were together for more than 2 years inside jail before they participated doon sa Netherlands, doon sa negotiation table. They were freed momentarily to participate. Freed by no less than PRRD at that time. So, nandun yung mga conversations namin. We recited the same poems we love to recite most. Nagugulat siya kasi they are voracious readers. They have read many books. 13 regional commanders of CPP-NPA plus the 2 top brass, the Kabeni and Kawilma. We were together inside jail. We shared the same books. Almost ako ma-radicalize sa loob. Almost. We were together with the suspects in the Mama Sapano, sa 44. We were together. We were with the members of the Abu Sayyaf, Basilan, and Sulu. 73 kami lahat doon sa loob ng kulungan. Of different characters. Iba-iba na character. And unfortunately, I was the mayor. So, yung mga nanalong mga mayors ngayon, huwag niyong isipin na kayo lang ang naging mayor. Naging mayor din ho ako. Second termer pa ako. Kasi almost 5 years. So 3 years lang naman ng state to becoming mayor. 3 years. And then plus 1.5 years pa. So second termer ako. Muntik kong matapos yung second term. I was afraid. They granted me. So maraming anecdotes sa movie na yan. Kaya tama lang na may reload. They're planning to put that on a Netflix, maybe 1 season and 8 episodes. I don't know. I didn't know na I'm already a celebrity.
Hindi ko alam. Baka ang tanong mo, how does it feel to be a celebrity? I don't feel anything right now. I'm just happy na mayroong ganyan pala. Kasi all movies, kontrabida yung mga policeman, di ba? All movies. But this time, parang bida kami dito 230,000 police force in the country. Nobody dares to write a movie on our behalf. It's only now, ngayon lang. And parang mayroon din movie na ginagawa yung PNP ngayon about it. So, trying to show the heroism within the PNP force. So I hope you will like that. You will, it's a, what percent is the accuracy? 97%. Sabi naman ni Ate Edith, if it's a documentary, accuracy must be real. So it should be more than 90%. No kissing scenes, no bed scenes at all. Doon sa susunod, baka tanongin nyo yun, mga yun, we abhor with those scenes. Baka mapasarap kami doon at mawala na yung story behind sa likod ng Chiapa. Sir, after the showing of this... sabi mo, tapos ka na? Wala pa. After the showing of this documentary, sir, what do you think would be the impact in terms of your professional career as police officer, sa family and... My family is not included in the movie. Intentionally, we did not include them. So, professional career as reasons. police. Ano kaya yung magiging impact nito? Itong movie? Yeah, yes. Kung ano man ang kahihinatnan ng movie na yan, I am only about 1 to 2 years in the service. Kung I will be impacted by that, hindi ko basta sa akin, it's a real story. I was able to share to you the real story about Colonel Marantan and all. Kung ano man ang magiging impact, I hope the impact will be good because that's the intention. But if it's the opposite, I'm ready for that. I was in prison for close to 5 years. Ano pa ang kinakatakutan ko ngayon sa tingin niyo? Kaya nga hindi ako masyadong na-influensyan. There's no difference between triumph and defeat sa akin ngayon. Pag triumphant ka it doesn't matter to me. Sir, na ako dyan. At sanay na ako dyan. Palaging ang defeat kung triumphant pa, baka hindi ko ma-handle. Kipling said, there should be no difference between triumph and they're both impostors. Impostor yan, dalawang yan, mga terms na yan, triumph and defeat. Ka, yabang mo. Defeated ka, humble ka. That's it. So, mo ito mga igala, ang nahimong pahayag, ni Colonel Hansel Marantan, mga igala, with regards sa documentary movie nga sa likod ng Chiapa, mga igala. So, di dali magmanirbisyo, mga igala mo na, although, ginasunod man nila, ang mga rules and procedure, mga igala, police operational procedures, mga igala, padigid malikayan, nga magkakaso jud mga igala. And sayang kasinatian na priso pag siya for 5 years, it's because of those cases, mga igala, pero mo man ang ang ginapangita sa mga tao, mga igala, kung kinsa tong maka-depensa sa mga inosente, katong mga gingon na gipampatay ni siyang mga napatay siya mga operations, mga igala, I think kwanto mga igala, call to niya mga igala nga mo resort sa ingon ato kay siguro armed and dangerous ang mga kalaban and dili basta-basta ang mga kalaban, di ba? So pero depende na sa to ang sa perspective ginato ng mga igala so ang lang ng mga igala sa iyang as a law enforcer, mga igala, dili lalim ang ilahang ang ilang ginaagian, mga igala, sa kada
operasyon nga ilahang kano no ilahang kada operasyon nga ilahang kuano no gunitan no di jud mawala ang posibilidad mga higala no nga dunay casualty sa ilang pagpanarbaho mga higala, either ilahang kinabuhi silang tao o kinabuhi silahang ginaaresto. So mao na mga higala. Anyways mga katambayan, di na ta magtaas-taas mga higala. Okay, kuha na karon, it's Friday, no? And kailangan to mag-chill sa karon. So anyways, mga higala, watay kong oras ang ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Feniquito, alas sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod na usab. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.